And then, continue po sa aking video. Yan. So, yun nga po, na habang nasa ospital ako nung Wednesday nung gabi, dumudugo yung ilong ko, tsaka lumalabas sa bibig ko. Then, ang ginagawa ko, nagpe-pray ako. Sabi ko sa Lord, Lord, kung kukunin mo ko, kayo nang bahala. Pero, sa akin, handa naman ako eh. 'Di ba? Kasi alam ko naman na sa Lord ako pupunta. Amen. Pero as for me, hindi pa eh. Kumbaga, ano pa eh, kumbaga, hindi pa totally ako talaga, kumbaga, meron pa akong kailangan na gawin sa Panginoon, which is yung buhay ko na ibigay ko pa sa Kanya ng buong buo. Tapos yung buhay ko is ipagamit ko pa sa Kanya sa mundong ito, which is makapagbahagi pa ako ng Kanyang mensahe, ng Kanyang salita sa bawat isa po sa atin, lalo higit sa family ko, yan. Then, ayun, hanggang sa Sabado po ng umaga, pumunta ulit kami ni Papa, alas 7, pumunta kami ng ospital. Then, sabi ko sa isip-isip ko, parang andun yung panunubo ko sa Lord. Sabi ko sa isip-isip ko, kinausap ko si Lord sa isip ko, sabi ko, Lord, kung sinusubok mo ko sa bagay na to, susubukin din kita. Kung mahal mo ko, ililigtas mo ko. Kung anak mo ko, pagagalingin mo ko. And then, pumasok kami sa pilahan para magantay ng mga number. Umupo ako doon. Then, nagbulay-bulay ako. Sinabi ko kay Lord, humingi ako ng tawad. Sabi ko, Lord, sorry kung nasubok kita doon sa bagay na yun. Hindi kita dapat sinusubok ng ganon. Ikaw lang, Lord, yung may karapatan para subukin ako dahil ikaw yung Diyos. Ikaw may hawak sa buhay ko at ikaw yung may karapatan para subukin yung pananampalataya ko sa'yo. Wala akong karapatan para subukin ka. Ang tangi kong gawin, ibigay sa'yo or tanggapin kung ano man po yung mga pagsubok o yung challenge, amen, sa buhay ko, sa pananampalataya ko. Tanggapin ko ng buong puso yun ng may pagpapasalamat. Yun ang sabi ko sa Panginoon habang nakaupo ako, habang nag-aantay sa number kasi akit na nga po kami ni Papa doon sa second floor para sa doktor na magtitingin sa akin nung Sabado ng umaga, nung January 4. Then, yun, hanggang sa lahat, in-examine yung katawan ko, yung brain ko, yan. First time ko lang mahiga doon sa isang machine. Yung parang i-check yung utak mo, yan, kukunin. Yung parang i-x-ray ganon. Baka may problema, pati yung mga kinuhaan ako ng dugo, lahat, ganyan. Hanggang sa sinabi ng nurse sa akin na, sige, magpalit ka na ng damit na susuotin mo. Yan, kasi nga i-x-ray nga po kukuha ako ng x-ray sa ilong, ganyan. Hanggang sa nagpalit ba ako ng damit, pumasok ako sa isang kwarto. May nangusap po sa aking isipan. Tuloy-tuloy siyang nangungusap sa akin. Sinasabi niya sa akin na, anak, hindi pa kita kukunin. Kaya wag kang matakot, wag kang mangamba, dahil ako ang Panginoon mong Diyos sa iyo. Nandito lang ako, laging nasa likuran mo. Lahat ng ginagawa mong effort, lahat ng pagpapagod mo, lahat ng sakripisyo mo na binabahagi mo ko sa lahat, nakikita ko yun. Nakikita ko lahat yung ginagawa mo para sa akin at proud ako sa iyo. Maganda yung darating ang panahon na kapag kinuha kita, yan, yung sabi sa akin ng Panginoon, dadalhin kita sa napakagandang lugar na kung saan wala nang paghihirap, wala nang pagod, wala nang mga sakit, ang dadanasin mo doon. Ipapakilala kita sa lahat ng mga anghel. Yan. Then, tuloy-tuloy siyang nangungusap sa akin. Ini-encourage po niya ako sa isip ko habang nagpapalit ako ng damit. Then, hanggang sa nasiyahan po yung puso ko, wala yung fear na nararamdaman ko. Then, sabi sa akin ng Panginoon na malalagpasan mo din yan. Yung bagay na nangyari sa buhay mo, magiging testimony mo yan sa lahat. Magiging patotoo mo yan sa lahat na buhay ako na kumikilos sa'yo. Tuloy-tuloy pa rin siya. Ang dami niyang sinasabi sa isip ko and ramdam ko na ang Panginoong Hesus yung nangungusap sa akin nun. Hanggang sa lumakas yung loob ko, hanggang sa in-examine ako, lahat masaya yung naramdaman ng puso ko nun. Nawala yung pangamba, nawala yung takot, nawala yung kaisipan na negative na keso baka mamatay na ako, mawala na ako. Sabi sa akin nangusap sa akin, hindi pa kita kukunin, hindi pa panahon, dahil gagamitin pa kita sa mundong ito para sa mga tao, lalo na sa family mo.